DZRH, a proud member of MBC Media Group. 4 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Miyerkules na tayo ngayon, ikapito ng Mayo 2025. Sa ulo ng ating mga balita, conclave o paghalal sa bagong Santo Papa sisimulan ngayong araw. Inflation bumagal sa 1.4% nitong Abril. May 12 elections idiniklara ng Malacanang bilang special non-working holiday. Senator Bongo dinomina ang lahat ng surveys ng 2025 elections. 5 opisyal na gobyerno pinasasagot ng ombudsman dahil naman sa Duterte arrest. Substandard na bollard sa NAIA pinaiimbestigahan na ng Pangulong BBM. Pilipinas maaari na muling umangkat ng poultry products mula Minnesota, USA. Investigasyon naman sa structural integrity ng Bustos Dam, hinirit ng isang kongresista. At 19 na lugar sa bansa makararanas ng mapanganib na heat index ngayong Miyerkules. Mainit at malinsangang panahon na may localized thunderstorms, iiral dahil naman sa easterlies. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 FM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, 19 na lugar sa bansa ang inaasahang makararanas ng danger level ng heat index ngayong araw na ito ayon sa Pag-asa. Kabilang sa mga lugar na aabot sa danger level ng heat index ay ang mga sumusunod. Tuguegarao City sa Cagayan, Sangli Point, Cavite, 44 degrees Celsius ang inaasahang antas ng temperatura dyan sa mga lugar na yan. 43 degrees Celsius naman ang inaasahan sa Dagupan City, Pangasinan, ISU, Itiag, Isabela, San Ildefonso, Bulacan, Kamiling Tarlac, Alabat, Quezon at Cuyo, Palawan. 42 degrees Celsius naman ang inaasahan sa NAIA, Pasay City, ganyan din sa Science Garden sa Quezon City, Bacnotan sa La Union, Apari, Cagayan, Baler, Aurora, Iba, Zambales, Hacienda Luisita sa Tarlac City, ganyan din sa Los Baños, Laguna, Coron, Palawan, San Jose Occidental, Mindoro at Zamboanga City, Zamboanga del Sur. Buenos dias, Zamboanga! Samantala, asahan din na mainit at malinsangang panahon ngayong araw, epekto ng easterly habang pumupormang pumasok na ng Philippine Area of Responsibility ang isang low pressure area. Ayon sa Pag-asa, maliit ang tsansa ng LPA na maging isang bagyo. Ngunit ang easterly magdadala ng localized thunderstorms lalong-lalo na sa dakong hapon o gabi. Inalista ng Department of Agriculture ang pansamantalang ban sa importation ng mga domestic at wild birds, ganyan din ang poultry products mula sa State of Minnesota, USA. Ang desisyon ay kasunod ng resolusyon ng pagkalat ng High Pathogenicity Avian Influenza o HPA sa nabanggit na estado ng US. Inilabas ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang Memorandum Order No. 22 na nagpapahintulot sa pagpasok ng mga buhay na poultry products, karne ng manok, day-old chick, itlog, similya mula sa Minnesota. Ang ban ay pinatupad upang bantayan ang lokal na poultry industry na mahalagang may umiiral na good security sa bansa at malaking pinanggagalingan ng kabuhayan at pamumuhunan ng mga Pilipino. Ang desisyon ng DA na alisin ang import ban ay batay naman sa opisyal na report ng US Veterinary Authorities sa World Organization for Animal Health na nagkukumpirmang lahat ng kaso ng avian influenza sa mga apektadong lugar ng Minnesota ay nalutas na. Bukod dito, walang naitalang dagdag na kontaminasyon pagkatapos ng February 28. Ang US ay isa sa pangunahing pinagmumulaan ng mga poultry products ng Pilipinas. Ang Foreign Agricultural Services ng US Department of Agriculture ay nag-ulat nitong 2024 na nakapagluwas ito sa Pilipinas ng 169,200
226 metric tons ng poultry products, bukod pa sa mga itlog na nakakahalaga ng $194.1 million. Pwede pang, tumaas pa ito ha, mula sa $180.4 million noong 2023. Magandang umaga, Pilipinas! 9 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Kita ho naman ninyo, parot pati pala itlog, talagang ganong tindi ng importation natin. Ano? Pero yun, pinoprocess yun. Hindi yun yung ginagawang leche plan. Kayo naman. Teka muna, baka magkalimutan. Para may pambili ho tayo ng itlog. 2,000 na ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! Hindi ho naglalakad yan. Hindi ho naglalakad at hindi rin humahakbang katulad ng paniniwala ng iba sa atin dyan. Ang ating mahiwagang tunog po ay ipinapatong. Ano yung ipinapatong at ano yung pinagpatungan? Hindi ko alam. Ayan, huhulaan natin. Yan po nga alamin natin. Pero yung, binigay ko yung panahon ng invention, kuha na kaagad ito eh. Basta, yung isang item po, puntahan ho ninyo yung logo ng amang kumadrona. Number 72 ang kumadrona. Doon sa logo, nandun yung isang item. Makikita ho ninyo. Ayan ha. Hanapin nyo na dyan. Nandyan ho yung isang item. Yung pangalawang item po ay nakikita sa loob ng bahay, nakikita sa opisina. Basta nakikita. Meron ba tayo dyan? Meron ka rin. Nandiyan sa likod mo, bandang likod. Meron. Ha? Ang inyong pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin po ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangang meron po kayong sharer badge. Ayan ha, kaya habang kayo po ay naliligo, mag-isip-isip na kung ano po ang ating mahiwagang tunog. Magandang umaga, Pilipinas! 4:11 ang oras sa buong kapuluan. Nanindigan naman si Senator Jaime Marcos na hindi tunay na serbisyong pang-mamamayan ang inilunsad na 20 pesos per kilong bigas program ng administrasyon sa Cebu, kundi ito'y election purposes only. Sinabi ni Senator Jaime Marcos, halata na masyado ang motibo ng programa na sakop dapat sa pagbabawal ng ayuda sa panahon ng kampanyahan. Punto kasi ng senador, maski ang pagkain o tubig, ipinagbabawal ngang ipamigay ng mga kandidato sa kanilang mga taga-suporta sa campaign rally. Ang bigas pa kaya na subsidize ng pamahalaan at ginamitan ng pondo ng bayan? Sinabi pa ni Senator Jaime na tila ginagawang campaign material ang pangakong 20 pesos kada kilong bigas na ilang taon na rin hindi natupad. Ngunit ngayon ay biglang naalala eksaktong kasabay ng pagbagsak ng public trust at paglapit din ng eleksyon. Idiniin pa niya na hindi dapat nakatali sa boto ang serbisyong ng mga nasa gobyerno at hindi maaaring gawing instrumento ang ayuda para manipuluhin ang konsensya ng mga botante. Mabuti na lamang ayon kay Senator Jaime, mukhang natauhan naman din ang Commission on Elections. Pinasuspindi muna ang naturang programa at ipagpapatuloy na lamang pagkatapos ng eleksyon. Si Bea Alonso, confirm na daw ang kanyang relasyon sa isang CEO. Sino naman kayang CEO yan? Alamin natin mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Usap-usapan na ngayon at may mga nagkumpirma ng may bagong boyfriend na ang aktres na si Bea Alonso. Ang bongga ng ipinalit niya kay Dominic Roque dahil super yaman pala ito, ang CEO at presidente ng Pure Gold Prize Club Incorporated na si Vincent Co. Noon pa man ay pinag-uusapan na masugid na manliligaw daw ito ni Bea at mukhang bagay naman sila. Si Vincent Co ay 45 years old at si Bea naman ay 37 at mukhang swak na swak at masaya naman sila ngayon. At may kwento pa nga noon na nagkasakit pa raw ito si Bea minsan na nung nagbakasyon sa Siargao. Sinunduro ito ng chopper ni Vincent Co para dalhin sa ospital dito sa Maynila. At ang latest, nakita na sa social media account nitong si Co na nagbabakasyon sa Andalusia, Spain at may kasamang isang girl na nakatalikod. Inassume ng mga netizens na si Bea na ito dahil bago yan ay nagpost din itong actress na nagbabakasyon siya sa Spain. At kinumpirma
nakumpirma ng ilan na talagang sila ng araw. Itong si Vincent Co ay nalink din noon sa ilang taga-showbiz pero ngayon lamang mas pinag-uusapan dahil kay Bea Alonzo ito nasangkot. At wala pa namang pag-amin sa kampo ng aktres pero nakikita namang masaya ito sa kanyang bagong love life, lalo na't super duper yaman pala ang bagong boyfriend. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Grabe naman yung hugot ni Morley, ano? Morley ni Gorgie, no? Deserve naman siguro yan ni Bea, ha? Asya, pamya na yung chika. 14 minutos na makalipas sa alas 4 ng umaga, nananawagan naman si Bulacan 6th District Congressman Salvador Cador Pleito sa Department of Agriculture at National Irrigation Administration na magsagawa ng masusing investigasyon sa structural integrity ng Bustos Dam. Kasunod nito ng insidente ng pagsabog ng Rubber Gate No. 3 dahil sa pagtagas na dulot naman ng mainit na panahon. Ito na ikalawang pagtagas matapos ang pagbigay o malfunction ng Rubber Gate No. 5 at na-deplete naman noong 2020 o Mayo ng 2020. Ang Bustos Dam ay kilala sa tawag na Angat After Bay Regulator Dam, matatagpuan sa barangay Tibagan, Bustos, Bulacan. Ang 6 na rubber gates ay nilagay noong termino ng dating Pangulong Noynoy Aquino, bahagi ng rehabilitation ng Angat Dam. Nagpahayag ng pangamba si Kong Ador, isa ring licensed civil engineer, na kung may iba pang rubber gates ang bibigay ay posibleng maging bantay ito sa buhay ng mga taga Bulacan. Si Kong Ador ho ay tumatakbo na unopposed dyan po sa kanyang distrito sa Bulacan. Pinaiimbestigahan na rin ng Pangulong Bongbong Marcos ang umano'y substandard na bollard na dapat sana'y pumigil sa pagragasa ng isang Port Everest sa departure area ng NAIA Terminal 1. Ayon sa Palace Press Officer na si Undersecretary Claire Castro, kabilang sa sisilipin sa investigasyon ang nangyaring procurement at specification ng bollard na ikinabit sa entrada ng departure area. Ginawa ang naturang proyekto na nagkakahalaga ng 8 milyong piso noong 2019 sa ilalim ng panunungkulan ni dating Transportation Secretary Arthur Tugade. Bunsod nito, pinasusuri na rin ni Pangulong BBM ang iba pang mga bollards ng paliparan at agad na pinapapalitan ang mga nasira at depektibo ng mga bollard. Magugunitang noong linggo, 2 nasawi habang 4 naman ang nasugatan sa pagbangka ng isang SUV sa entrance at exit door ng paliparan. Nagnegatibo sa alcohol at drug test ang driver ng SUV na umararo sa mga tao sa departure area ng NAIA Terminal 1. Ayon sa Philippine National Police Aviation Security Group, agad na sa mailalim sa serye ng test at medical evaluation ng naturang driver, makarang ito'y maaresto. Sa ngayon, nakadetine pa ang suspect sa kustudiya ng PNP ABSE Group Mobile Patrol Security Unit Detention Facility. 2 ang nasawi, kabilang ang isang bata, habang 4 naman ang nasugatan sa naturang trahedya. Samantala, 73-year-old na lalaki brutal na pinatay, sinunog pa sa Limay, Bataan. Iba na talagang utak ng mga tao ngayon, ano ha? Ganyan ho sila karumal, gumawa ng karumal-dumal na krimen. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Isang 73 anyos na lalaki na naiulat na nawawala noong Mayo 3, 2025 ang natagpuang wala ng buhay at sinunog sa Sitio Mamala, Barangay San Francisco, Limay, Bataan. Kinilalang biktima na si Ricardo Balmaceda, residente ng Barangay Lati, Orium, Bataan. Ayon sa ulat ng pulisya, bandang alas 12 ng tanghali noong araw ng kanyang pagkawala, nagsagawa ng joint investigation ang Limay at Orium PNP sa pamumuno ni na Police Major Jimmy Albert Dicen at Police Major Mantaib Jalman, kasama ang kaanak ng biktima na si Roderick Balmaceda. Sa investigasyon sa bayan ng isang alias Gervasio, 51 anyos, natagpuan sa loob ng kanyang bakuran ang ilang peraso ng damit ng nawawalang matanda. Sa kalagitnaan na pagsisiyasat, inamin umano ni Gervasio na tinaga, sinaksak at pagkatapos ay sinunog niya ang katawan ni Ricardo matapos silang magtalo. Nagpatuloy ang ocular inspection ng mga otoridad at natagpuan sa lugar ang hinihinalang mga bahagi ng katawan ng tao. Agad namang humiling ng tulong ang mga pulis mula sa Bataan PFU para sa mas malalim na pagproseso ng crime scene. Kasalukuyan ng inihanda ang mga dokumento para sa pagsasampa ng kaso
labang kay Gervasio habang patuloy ang isinasagawang investigasyon. Dani Kumilang, RS37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabaki kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! Evan lang sa Las Vegas, Nevada. Good morning at magandang umaga din sa mga suki natin dyan sa Edmonton, Alberta, Canada. Pumalo sa 28.07 billion pesos ang kinita ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of Bacoor sa unang 3 buwan ng 2025. Mas mataas ito ng 11.2% kumpara noong unang quarter ng 2024. Malaking bahagi ng naturang kita ay mula sa gaming operations na umabot ng 25.52 billion pesos. Pinakamalaki ang ambag ng electronic games o e-game at Ingo o e-bingo segment. Nakapagtala ito ng 14.32 billion pesos o 56% ng kabuang gaming revenue. Habang yung mga licensed casino naman ay nagbigay ng 8.32 billion pesos. Ang mga kasinong pinatatakbo naman ng Bacoor ay nag-ambag ng 2.88 billion pesos. Bukod sa paglago ng kita, bumaba rin ng 15.54% ang gasto sa operasyon ng Bacoor. Mula 7.36 billion noong 2024 na ibaba ito sa 6.21 billion pesos. Dahil dito, tumaas naman ng 23% ang net income ng Bacoor. Umabot ng 4.22 billion pesos. Ang kay Bacoor Chair at CEO Alejandro Tenco, buong ito ng mas epektibong pamamalakad at mga reforma sa loob ng ahensya. Alas 4:20, oy mga misis, amoy araw ba si Mr. Baguy galing ng trabaho abay Italian sa germs sa katawan nila? Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Maganda umaga, Pilipinas! Pabor ang jeepney driver sa agarang pagpapatupad ng mandatory at regular drug test para sa mga driver ng pampublikong sasakyan. Napanayam ni RH52 Edniel Parosa sa mga jeepney driver sa terminal ng PUJ sa EDSA Crossing. Sinabi ng mga itong suportado nilang naturang panukala para sa kaligtasan ng mga pasahero. Ngunit hirit ng ilan, dapat gawin itong sorpresa upang makorner din ang lahat ng mga driver. Dapat hindi i-announce. Dapat hindi announce. Yung biglaan. Kasi yung mga gumagamit. Amantala, kontra naman ang mga ito sa mungkahing paikli ng oras ng biyahe ng mga PUB driver. Sir, ano to? Isang 14 hours. Sa isang araw, Oo. ikaw mismo. Kasi ano to? Ayun, kakabiyahe ko lang mga alas 6 ng umaga. Gagarayan ko mga alas 8. Oo. So kung pag nilimitahan, Kasi lalo na pila namin matagal. pag nilimitahan, Wala. Walang mamang... Bagay, kung sa pila naman, pwede naman silang matulog, di ba? Kung mahaba yung pila at saka matagal. Aabot naman sa 3 driver at mga konduktor ng Solid North Bus Company ang naisailalim na sa drug test ng Land Transportation Office sa bus terminal nito sa Cubao, Quezon City. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza, mula ito sa mahigit 500 mga tsuper at mga konduktor ng Solid North na isinailalim nila sa nasabing pagsusuri. Mahigit sa 200 naman ang isasalang bukas at sino mang magpopositibo sa iligal na droga, babawian na ng lisensya at hindi na papayagang makakuha pa ng driver's license. Isusumiti rin ng LTO ang resulta ng drug test sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board upang matukoy kung kalipikado pang mag-operate bilang public utility vehicle ang naturang kumpanya. Nagugat ang drug test matapos masangkot ang isang bus ng Solid North sa trahedya sa SC-Tex na ikinasawi ng 10 katao, ikinasugat ng mahigit 30 individual at ang sinasabing dahilan, nakatulog ang driver. Maganda umaga, Pilipinas! Umapila naman ang Malacanang, huwag agad husgahan ang panukalang mandatory drug test sa mga PUB driver. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro ang pagtutol ng grupong Piston na nagsasabing tila mas layunin umano nito ang surveillance at kontrol kaysa sa tunay na seguridad. Hindi po ito basta-basta maaaring sabihin na huwag na lang gawin kung ito naman po ay makakasama sa safety. So pag-aaralan pa rin po ito at huwag naman po agad nating husgahan na ito ay isang money-making device or... Una nang inanunsyo ni Transportation Secretary Vince Dizon, nakatuwang ng ahensyang LTO, LTFRB at PDEA
sa pagpapatupad ng regular na drug testing na posibleng isagawa kada 6 o 9 araw. Magandang umaga sa mga taga-Calamba, Laguna. Iginit naman ng re-election ni Senator na si Lito Lapid na dapat manatili ang iconic traditional jeepney sa modernization ng public utility vehicle. Ayon kay Lapid, kaya naman natin gawing modernize sa mga traditional jeepney, gawing aircon ito kahit o para mas maging komportable ang pagsakay ng ating mga pasahero. At yung iba pang mga pinatatakbo, pwede din daw pinatatakbo ng kuryente at solar, hybrid. Sinabi ni Senator Lito, ang chairman ng Senate Committee on Tourism, dapat na suportahan at bigyan ng subsidiya ng gobyerno ang mga lokal na manufacturer ng traditional jeepney na gumagawa ng makabagong sasakyan na nisunod sa Public Transport Modernization Program ng pamahalaan. Si Senator Lapid ay isa sa mga pumirma sa isang Senate resolution na humihiling na isantabi muna ang Public Utility Modernization Program, ito yung dating Public Utility Vehicle Modernization Program upang mapulida ang programa at matugunan ang hinaing ng mga operator at mga mahihirap na tsyupero sa bansa. Ilan sa mga reklamo ng transport group ay ang napakamahal na presyo ng mga modern public utility vehicle na tinatawag din ng minibus ang disenyo at inaangkat pa mula sa China at kakulangan din ng subsidiya upang ito ay mabili. Maganda umaga, Pilipinas! Pinagbigyan naman ng Department of Transportation ang kahilingan ng Angkas Party List at transport advocate na si George Reca na payagang magpatuloy muna ang operasyon ng motorcycle taxi. Ito ay habang hinihintay pa ang pagpasa ng isang permanenteng batas kaugnay ng operasyon ng motorcycle taxi. Ginawa ni Reca ang apela sa isang high-level meeting kasama ang opisyal ng Department of Transportation sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon. Sa naturang dialogo, binigyan din ni Reca na mahalaga ang tuloy-tuloy na operasyon ng mga motorcycle taxi para sa mga pasahero at mga driver, lalo pat ng Metro Manila ay matindi na ang siksikan sa trapiko at kinakailangan ng abot kaya at mabilis na transportasyon. Matapos naman ang dialogo, nangako si Dizon na maglalabas ng isang department order na magbibigay ng legal na proteksyon sa operasyon ng MC Taxi Services hanggang sa maipasa ang yung batas. Iginit naman ni Dizon na kailangan munang sumunod ang mga taxi o motorcycle taxi sa bagong kautusan kaugnay ng kaligtasan sa kalsada at mga umiiral na pamantayan ng roadworthiness at syempre qualification din ng mga rider o ng mga driver. Sugatan naman ang 3 katao ng masunog ang isang residential area sa Barangay Manuyo 1, Las Piñas City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog alas 4:30 ng umaga. Kahapon to, itinaas sa ikalawang alarma at napula alas 7:33 na ng umaga. Sa panayam ng DZRH kay Fire Senior Inspector Maria Luisa Sancha Andrade at Chief of Operations ng Las Piñas Bureau of Fire, sinabi nitong nasa 10 kabahayan din ang natupok ng apoy. Aminado naman si Andrade na nahirapan silang apulahin ang sunog dahil makipok ang daan papasok sa naturang compound. Medyo nahirapan lang tayo dun sa access, pero nagawa naman natin ang paraan dahil naglagay tayo ng mga ladder para ma-access natin yung area dahil compound siya. So medyo malalaki yung nasa paligid na matataas kaya nag-ladder tayo. Okay. Pero okay naman, kinaya naman ng mga bumbero. Samantala, sa iba pang mga balita, Maganda umaga, Pilipinas! tantang saksak ang isang 25 anyos na babaeng service crew sa Tandang Sora Avenue, Quezon City. Malamig ng bangkay ng matagpuan sa loob ng isang fast food chain ang biktima. Pinagsasaksak ng suspect na si Eduardo Eliar Lagulao, dating empleyado rin ng naturang fast food. Sa panayam ng DZRH at ng radyo natin kay Police Captain Pemby Madrid ng Quezon City Police District, sinabi nitong Sabado ng gabi nangyari ang karumaldumal na pagpatay na discovered lamang kinabukasan na araw ng linggo. Sa poll sa CCTV na nagpupumiglas ang biktima habang kinakaladkad dito ng suspect papasok sa kitchen area at doon tuloy ang pinagsasaksak. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya para matugis ang naturang kawatan.
Sa ngayon po ay masising iniimbestigahan ng Quezon City Police District ang karudmal-dumal na pangyayaring ito at patuloy po nagsasagawa ng malalim na investigasyon ng ating Criminal Investigation and Detection Unit at patuloy din po ang sinasagawang continuous manhunt operation dito po sa pagkakaaresto nitong suspect. Nagsampa na ng kaso ang Police Regional Office 11 laban sa vlogger na nagpakalat ng manoy ni-raid ng mga otoridad ng bahay ni dating Pangulong Digong Duterte. Sa isang online post, sinabi ng naturang vlogger na nasa 30 tauhan ng CIDG at 70 Special Action Force personnel mula sa Luzon ang manoy sumalakay sa bahay ng dating Pangulo sa Davao City noong April 30. Lumabas sa investigasyon ng Anti-Cybercrime Group na fabricated. Malinaw na intentional manipulation lamang ang nasabing post. Bunso nito naharap ang suspect sa kasong paglamag sa Cybercrime Prevention Act. Una nang iginit ng PNP na walang anumang law enforcement agency ang nagkasa o nagpaplano na i-raid ang bahay ni Mayor Digong sa Davao. Bumagal naman ang inflation sa 1.4% noong Abril mula 1.8% noong Marso, ang pinakamababa na sa nakalipas na 5 taon. Ito'y dahil sa pagbaba ng gastusin sa transportasyon at presyo ng pagkain, diyan din ang mga non-alcoholic beverages kabilang ang bigas, gulay at galunggong. Ayon sa PSA National Statistician na si Undersecretary Dennis Mapa, nakaambag din sa bumabang inflation ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng gasolina at ng diesel. Samantala, bumilis naman ang inflation sa NCR sa 2.4% noong Abril dahil sa pagtaas ng singil sa kuryente. Alas 4:30, oy mga mamis, po pwede ho tayo mag-laundry day today ha. Bantayan lang bandang hapon dahil baka biglang umulan. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa, all you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away formula, tanggal ang matitindi mantsa based on tensa chocolate, modern sabon on cotton. Gawa po ito ng ACS. Maganda umaga, Pilipinas! 31, makalipas po ang alas 4 na umaga. Bad news sa mga subscriber ng Netflix. Tataas simula Hunyo ng mahigit 20 pesos ang inyong monthly subscription fee. Ayon sa Netflix Philippines, kasunod ito ng implementasyon ng 12% value-added tax sa mga digital services mula sa mga dayuhang kumpanya. Sa inilabas na abiso ng video streaming platform, magiging 169 pesos na kada buwan ang subscription fee para sa mobile plan mula sa kasalukuyang 149 pesos. Magiging 279 pesos per month naman ang mga naka-basic plan mula 249. Magiging 449 pesos naman ang monthly subscription fee sa standard plan mula 399 habang ang premium subscription ay magiging 619 per month mula sa 549. Ang naturang hakbang ay naglalayong gawing patas ang laban sa merkado ng mga traditional at digital businesses. Maganda umaga, Pilipinas! Comelec Cordillera, wala pang natatanggap na rekomendasyon para isailalim sa Comelec Control ang lalawigan ng Abra. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa Irish 41. Ibag na bigat, Romy. Wala pang natatanggap na rekomendasyon ng Comelec Cordillera para sa ilalim ang Abra o anumang munisipalidad dito sa Comelec Control. Ayon kay Comelec Car Regional Director Attorney Julius Torres, sa gitna ng mga nangyayaring karahasan sa lalawigan ng Abra bago ang midterm national at local election, ay wala pang rekomendasyon ng PNP at AFP na ilagay ang Abra sa kontrol ng Comelec. Yaman, hiniling niya sa pulisya na paigtingin ang police operation sa lalawigan upang masigurado ang mapayapa at maayos na halalan. Ayon naman kay Brigadier General David Peredo Jr., Regional Director ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region, sa 27 bayan sa Abra, 6 ang nasa yellow category at 3 ang orange category. Ibinuhos na nila ang pwersa at logistics ng kapulisan sa Abra kasabay ng binuong Special Operations Task Force sa Abra para tiyakin na babantayang maigi ang takbo ng halalan sa Mayo 12. Binigyan din ni Peredo na kung merong mangyayaring hindi ka nais-nais sa Abra ngayong halalan ay siya ang masisisi. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Diyos na Gina. Maganda umaga, Pilipinas! Maraing kinundina ng grupong Gabriela
Ang kissing auction ni na Urdaneta City, Pangasinan Mayor Rami Paraino na ngayon suspindido at Vice Mayor Jimmy Paraino sa isang matandang babae. Sa video, sinasabing bibigyan ng ilang libong pisong premyo ang matandang babae kapalit ng paghahalik kay Vice Mayor Paraino. Bilang reaksyon, sinabi naman ng Gabriela Secretary General na si Clarice Palce, hindi katanggap-tanggap ang ginawa ng naturang opisyal na i-auction ng isang matandang babae kapalit ng dignidad nito para lamang sa entertainment purposes. Iginit din ng grupo na hindi may tuturing na charity o generosity ang nangyari, kundi pang-abuso hindi lamang sa mga kababaihan kundi sa mga nakatatanda. Sa campaign rally ng mga Paraino, tinawag ang isang matandang babae sa stage at sinimula ng bidding war. Simula ng premyo ng 1,000 hanggang umabot ng 5,000 pesos ang premyo na ayon sa organizer ng rally ay isa daw charity. Nako! Baka lang may mga gumagawa din ho ng kahalintulad na mga gimmick, mga pakulo. Ito ho yung sinasabi ng Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines para po sa May 12 elections at MARM parliamentary elections na pinalabas po ng Commission on Elections. Ang linaw-linaw, discrimination against women refers to any gender-based distinction, exclusion, or restriction which has effect of or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment, or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in political, economic, social, cultural, civil, and other field during the election period for any election-related activity including but not limited to campaign activities. Ayan baka lang hindi alam. Sabagay. Marami naman hindi yata alam yung mga opisyal ng Urdaneta, Pangasinan Hindi nga nila alam na bawal yung ginagamit na. Di ba ito yung Ito rin yun si Mayor Paraino. Yung nirereklamo ng isang 27 anyos na babae na nagpapakilalang siya daw po naghahatid ng mga chiching kay Mayor. At ang ginagamit na pondo ay galing sa ayuda funds sa mga pagpapalibing. Ayun, At ibang mong klasiko maglibing si Mayor. 3 sa isang araw, nagpuporsam sila. Ang ginagamit na pondo ay pondo na galing sa munisipyo. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, sus may Ginoo. Deklarado bilang Special Non-Working Day ang araw ng halalan Lunes, May 12. Nakasal ito sa Proclamation number 878 na pirmado ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Lain ng proklamasyon na mabigyan ng sapat na pagkakataon at panahon ng mga mamamayan na bumoto sa national at local elections. Base sa panuntunan ng Department of Labor and Employment, may dagdag na 30% sa kanilang sahod ang mga empleyadong papasok sa trabaho sa nasabing araw. Habang ang mga hindi naman papasok, ipatutupad ang no work, no pay policy. Maganda umaga, Pilipinas! Manual counting of votes sa precinct level na isinasad ng batas dapat umanong ipatupad ng COMELEC ngayong eleksyon. Ayon naman sa Dean of Law na si Attorney Israelito Bovetorion. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Maliban sa inihaing petition for prohibition and mandamo sa Supreme Court, opisyal na rin namanong lumiham ang grupo ni Dean of Law Attorney Israelito Bovetorion sa tanggapan ni COMELEC Chairman George Garcia kaugnay sa domestic voting sa Pilipinas na ipatupad ang manual counting of votes on the precinct level kasabay ng poll automation. Ayon kay Attorney Torion, prevailing law umano ito na nakasaad sa RA 9369, Section 31 na hindi naman kailangan pang amyendahan na nagsasaad ng sabay na poll automation and manual counting. Ang tanong, bakit ayaw umano itong ipatupad ng COMELEC? Sa sandaling i-implementa ang batas na ito, meron lamang umanong delay sa oras, subalit iiral umano rito ang check and balance, imamatch ang resultang ilalabas ng electronic machine sa kopya ng manual counting. Isa rin umano sa advantage na may kasabay na manual counting ay kung sakali man umanong mahak
Ang transmission ay meron na rin umanong hawak na copy result ang bawat presinto. Ayon pa rin kay Atty. Torion sa interview ng DZRH, ang tanging daan na lamang umano nito ay either i-grant ng Supreme Court ang mandatory injunction na inihain nila o hindi kaya mag-issue ng mandatory resolution ng COMELEC para maimplementahan ng mga teachers sa bawat presinto sa buong bansa ang batas na ito. Ayon pa rin kay Atty. Torion, ito ay isang urgent concern para sa ating bayan at kung sakaling ipatupad ito ng COMELEC Chairman, tiyak umanong mawawala ang duda ng taong bayan sa ilalabas na electronic voting result at mag-iiwan naman ito ng legacy sa pamunuan ng COMELEC na ipinatupad nila ang isinasaad sa ating batas. Nag-request ako ng mandatory injunction, hindi pa na-action ng Supreme Court. So, doon na lang ako nagre-request sa COMELEC kasi pwede naman yung COMELEC on its own to do it and apply the law, implement the law. We are supposed to be a nation ruled by laws. The law is there, please implement. Yan ang pahayag ni Law School Dean Attorney Israelito Bobet Torion. Mula sa Bangsamoro Region, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, John Sukran. Maganda umaga, Pilipinas! Baka kayo ay may mga importanteng lakad din ngayong araw na ito. Huwag kalimutan magmaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies. Pwede din ho sa mga laboratorio at mga household. Pwede din ho sa mga emergency kit natin. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family. 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Abayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Nasawi ang isang trabahante ng truck na nag-deliver ng election paraphernalia sa Bukidnon. Kapanayam ng DZRH at radyo natin, sinabi ni COMELEC Chair George Garcia, nahulog sa bangay ng naturang truck dahilan para masawi ang biktima. Isa pong truck, yung aming provider na makatapos makapag-deliver ng mga ballot boxes, hindi po balota ballot boxes, at mga automated counting machines po natin, ay nung pabalik na po siya papuntang Cagayan de Oro, ay bumagsak po siya sa isang bangin and unfortunately, isa po sa mga trabahante nito ay nabawian po ng buhay. Iginit din ni Garcia na nagawa munang maghatid ng mga election paraphernalia lalo ng naturang truck bago naman naganap ang aksidente. Opo, na-deliver na po ito sa Bukidnon at yung truck naman ay pabalik na po from Bukidnon papuntang Cagayan de Oro. Kaya po, at least doon sa puntong yan, huwag po mag-aalala yung mga kababayan natin. Wala po na nasira o na kompromiso na mga gagamitan natin. Kaya nga lang po siyempre nakakalungkot dahil may nagbuwis po ng buhay. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Senator Bongo sa Sambayan ng Pilipino sa kanyang patuloy na pamamayagpag sa mga survey. Ayon kay Senator Bongo, nagpapasalamat siya sa pagtitiwala at suporta matapos na muling manguna sa pinakabagong senatorial survey ng Archipelago Analytics. Muling pinagtibay ng survey ang kanyang posisyon o ang kanyang desisyon na unahin ang mga proper program at itulak ang mahakbangin sa pag-akses sa pangkalahatang pangkulusugan, seguridad sa pagkain, paglikha ng trabaho kung bibigyan ng panibagong termino sa Senado. Sa survey ng Archipelago Analytics na isinagawa mula April 26 hanggang May 1, nag-number 1 si Senator Go sa nakuhang 63%. Kasunod ng katulad na resulta ng Pulse Asia at Tangere sa parehong nagbigay din ng rank 1 kay Senator Go sa 2025 senatorial race. Dinomina ni Mr. Malasakit ang halos lahat ng survey para sa tumatakbong senador sa tatlong magkakasunod na survey at ayon sa senador nagbibigay ito ng dagdag na inspirasyon upang patuloy na magserbisyo ng tapat at tunay na malasakit sa kapwa Pilipino lalong-lalo na sa mga mahihirap at walang ibang malalapitan kundi ang pamahalaan. Maganda umaga, Pilipinas! 163 ACMs nakarating na sa 31 barangay sa Dagupan City. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Santosya Kabasani, Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy.
Masantos sa kabusan Kuyang Angel. Dinala na ng Commission on Election Dagupan ng 163 automated counting machines sa 31 barangays ng syudad sa pangunguna ni Comelec Dagupan City Election Officer Attorney Michael Frank Sarmiento ay nasaksiyan din ng mga miyembro ng Electoral Board, mga volunteers ng Paris Pastoral Council for Responsible Voting of PPCRB, PNP at European Observer ang matagumpay na turnover ng mga ACMs. Ayon sa datos ay nangunguna ang Dagupan City sa may pinakamalaking bilang ng mga rehistradong botante sa Reyong 1 kung saan naitala ng Comelec ang kabuang 141,481 voters na inaasahan na boboto sa 30 voting centers mula sa 163 cluster precinct. Samantala yung marangkada na rin kahapon ang final testing and sealing o FTS sa mga ACMs at nasa 90% na ng mga pulis ang na-deploy sa mga voting centers para magbantay sa mga ACMs. Ito si Freddy Pajardo Aristarte tag-uulat para sa DCRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Maganda umaga, Pilipinas! 44 makalipas sa alas 4 o sa mga kababayan nating pabalik ng Pilipinas, huwag nang magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron ho tayo ditong ipinagmamalaking world class ang dating. Gawang lokal, but taste and looks global. Ang tinutukoy ho natin ay ang Tangerine Chocolate. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce na sila ng dekalidad na kakao beans. Pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Yan po ay brand ng mga magsasaka ng mga magdiniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available sa 0919-095-5935. Kung gusto ho ninyong i-check yung iba't iba pang mga variants, mga 10 variants yan, ang raw materials ay galing din sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Napakagandang pang Valentine's, pang Mother's Day treat ito sa ating pong mga nanay sa May 12, sa May 11. Ayan, ha? Ang sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Maganda umaga, Pilipinas! 45 na makalipas ang alas 4 ng umaga, sumumpa ang PDP Laban senatorial candidate na si Atty. Jimmy Bondoc na mabubuting tao ang Duterte ang mga senatorial candidates ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Atty. Bondoc, maraming mabubuti ang kalooban sa PDP Laban, maging sa ibang partido pero hindi niya may paliwanag sa social media dahil pagdududahan ng tao na politika lamang ito. Bagamat hindi niya kailangan ito ng papuri, mahalagang malaman ng sambayanan kung sino-sinong kandidato ang may purong puso para ihalal, lalo pat ngayon matindi ang basagan ng reputasyon dahil nga sa kampanya. Ibinahagi ni Atty. Bondoc na noong siya ay purely musician pa lamang, mataas ang tiwala sa kanyang kwento ng mga nanunood. Pero ngayon kapag sinasabi niyang sobrang mabait ang isang senatorial candidate, tamang duda naman ang nangunguna. Puputaktahin ka pa ng mga buzzers lalong-lalo na sa social media. Ang tamang dudaan niya kahit puno naman magagandang intensyon ng kandidato, ang isa sa mga hidalan kung bakit sintigas ng bato ang puso ng mga nasa politika. Kailangan na niyang tigasan ang puso at huwag ipakita ang pagmamahal o suporta para sa kahit kanino, makaraos lamang at hindi pagdudahan. Pero sabi ni Atty. Bondoc, hindi madalas na nananalo ang mabubuti kung hindi sila sasali sa mundo at wakasan ang wakasan itong mga paninira ng puri at sunugan ng bahay. Gayunman, naninindigan siya na hindi siya sasali sa ganitong klase ng laban dahil para na rin niyang isinugal ang kanyang kaluluwa para lamang sa saglit na kapangyarihan. Maganda umaga, Pilipinas! Naniniwala naman ang Comadrona Party List number 72 sa inyong mga balota na kailangan lumikha ang gobyerno ng isang dedikadong protection at support program para sa mga Comadrona sa mga lugar na may kaguluhan at karahasan. Ayon kay Comadrona Party List First Nominee Attorney Arnel Gobalia, maaari itong isailalim sa Department of Health at Department of Social Welfare and Development sa tulong na rin ng mga lokal na pamahalaan.
Nais masiguro ng Comadrona Party List na makatatanggap ang mga midwives sa mga conflict areas ng priority access sa security protocol, psychosocial support at mataas na hazard pay. Alam naman ho natin ang mga Comadrona ang siya hong nagbibigay ng basic health service sa mga kababayan nating nasa mga malalayo at mga liblib na lugar. Sinabi pa ni Atty. Gubalia na sa mga komunidad na bahagi ng pang-araw-araw na buhay ang karahasan, paglikas at takot, ang mga Comadrona ang patuloy na nagsisilbi, pag-asa, nagbibigay ng malasakit at matapang na nag-aalaga kahit nasa gitna ng panganib at alingaw-ngaw ng putok ng baril. Hindi niya dapat pabayaan ng gobyerno ang ganito katinding debosyon ng mga Comadrona, sa halip ay bigyan sila ng proteksyon at mga kagamitan. Sinabi pa ni Atty. Gubalia, kailangan ng mobile health units na pinangungunahan ng mga Comadrona sa mga apektadong lugar, mga conflict zones, lalong-lalo doon sa mga lugar na may sapilitang paglilikas upang maihatid ang serbisyo medikal direkta sa mga ina't sanggol na higit na nangangailangan ng tulong. Maganda umaga, Pilipinas! Winwin Marquez graduate na sa beauty pageant para sa pupokus na daw po sa kanyang sariling pamilya. Detalye na balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Well, sa totoo lang, binigyan tuldok. Hindi na muli pang sasali sa anumang beauty pageant ang beauty queen na si Winwin Marquez. Kung matatandaan, una siyang sumali sa Binibining Pilipinas noong 2015 na kung saan ay medyo hindi siya pinuwerte kasi top 15 lang siya. Pero pagsapit ng 2017, ayun, nang manalo siya sa Miss World Philippines, ay nakoronahan siya nang ilaban siya sa ibang bansa international para sa Reina Hispano-Americana Pilipinas, na kung saan nakuha niya ang titulong ito. At ngayong 2025, sumali uli siya sa Miss Universe na kung saan first runner-up siya. At dahil dito, sinabi ng naturang actress na mas bibigyan niya na lang ng pansin ang kanyang pamilya. May asawa at anak na rin kasi itong si Winwin na kung saan ay meron siyang napakagandang anak na babae. Well, meron din siyang guwapo at matalino at businessman na asawa. Kumbaga, kumpleto at kontento na raw si Winwin sa kung anuman ang naabot niya sa ngalan ng beauty contest. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:51 oras na para tayo po ay magultabayo, pero sabi nga ho naman dalubhasa, isang oras bago matulog, 2 kapsula para ma-enjoy natin ang benefits nito. No, ha? Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactostrain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan, hindi testimonial, hindi kwentong kutsero. Ang bawat kapsula ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostrain plasma. Kaya po naman, napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating sistema, sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po naman yung tinatawag na commander ng ating immune system. At yan ang nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya natutulungan ho tayong ma-achieve ang magandang tulog, nalalabanan natin ang puyat, pagod at stress. Ang ultamayo po ay marami pang mga benepisyo. Kaya kung may mga concerns ho kayo, mag-text lamang po sa 0917-110-6580. Ang ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified at nire-recommenda ng mga doktor. Ang ultamayo po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Cuiramed, at ngayon ay naranya rin sa South Star Drug. Pero huwag natin kalimutan ang ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Pinasasagot na ng Office of the Ombudsman ang 5 cabinet official na sangkot sa pagdakip at pagtangay kay dating Pangulong Digong Duterte patungong The Hague, Netherlands. Nagugat ang kautusan sa hiling ni Senator Amy Marcos, chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, na imbestigahan ang mga opisyal na maaari niyang kasuhan ng graft, grave misconduct, usurpation of judicial functions, arbitrary detention at iba pang kasong kriminal at administratibo.
Kabilang sa mga pinaghahain ng counter affidavit sina Justice Secretary Boying Rimulya, Interior Secretary John Vic Rimulya, PNP Chief General Romel Marbil, CIDG Director Major General Nicolas Torre III at Special Envoy for Transnational Crime Marcos Lacanilao. Pinagsusumite sila ng kontra sinumpaang salaysay sa loob ng 10 araw mula sa pagtanggap ng kautosan ng Ombudsman. Ang kabiguang magsumite ng counter affidavit sa loob ng nabanggit na panahon ay tuturing na pagwaksi ng kanilang karapatan na magsumite ng ebidensyang kukontra sa mga reklamo at magpapatuloy ang preliminary investigation alinsunod dito. Nagpasalamat naman si Senator Marcos sa mabilis na pag-aksyon ng Ombudsman sa tinawag niyang paglapastangan sa soberenya ng Pilipinas. Sinabi pa ni Senator Amy, hindi ito usapin ng politika o pagiging kaalyado ng mga Duterte kundi pambansang dangal at integridad ng ating sistemang legal. Kumpiyansa naman si Senator Amy na hindi magsasawalang kibo ang Ombudsman, partikular na si Ombudsman Samuel Martires sa kontrobersyal na pagdadala sa ICC kay Mayor Digong dahil ito'y tahasang paglapastangan sa soberenya ng Pilipinas. Sinabi ni Senator Amy, kaibigan siya ng pamilya Duterte at umaasa siyang makikita nito ang malinaw na paglabag sa mga batas ng mga opisyal nang tangayin nga si Mayor Digong patungong Tehig. Naniniwala din siya na itutuwid ng Ombudsman ang mga pagkakamali ng administrasyon, wala itong kikilingan at papanagutin ang mga dapat managot. Sinabi pa ni Senator Amy na hindi ito sa politikal at okay pagiging kaalyado ng mga Duterte kundi dapat talagang ibangon ang pambansang dangal at integridad ng ating sistemang legal. Nagpahayag ng mainit na suporta para kay Senate Majority Leader Francis Tolentino ang mga punong barangay ng Muntinlupa City. Kabilang dito ang mga punong barangay ng Alabang, Ayala Alabang, Bayanan, Buli, Kupang, Poblasyon, Putatan, yan din ang Sukat at Tunasan, at maging si dating Mayor at ngayon ay Congressman Jaime Presnedi. Sa isang pagpupulong, pinag-usapan naman ito ang mga nakalatag na plataporma ni Tolentino para sa kaunlaran ng lungsod at sa pangangalaga ng kalusugan at kabuhayan ng mga residente. Samantala, dismayado naman ang Bureau of Immigration Commissioner na si Joel Anthony Biado. Sa kanya'y matagal ng proseso ng pagbili ng mahigit 100 electronic gates o e-gates para sa mga paliparan na nagkakahalaga ng 1.9 billion pesos. Sa iyon nilabas na pahayag ni Commissioner Biado, iginit nitong hindi niya kinukonsente ang complacency. At kung dapat niya'y baguhin, dapat kagad baguhin ang mga dapat na baguhin. Sinabi pa ni Biado na noong June 2024 pa dapat nagsimula ang e-gates program bago pa man siya na italaga bilang chief ng BI, pero hanggang ngayon outdated o napag-iiwanan pa rin ang mga paliparan pagdating sa makabagong teknolohiya. Ito rin na niya dahilan ng kanyang pagdalo sa Bids and Awards Committee Bids and Awards Committee meeting ng BI para bigyan din ang kahalagahan ng agarang implementasyon ng proyekto at hindi niya pipilitin o kaya i-impluwensyahan ng mga miyembro ng komite. Matatandang inireklamo ng isang opisyal ng Bureau of Immigration dahil sa umano'y hindi otorisadong pagdalo ni Biado sa BAC meeting noong May 2 upang ipilit ang pag-aproba sa terms of reference ng nasabing e-gates project ng gobyerno. Nako. Mukhang matindi din ang iringan sa loob ho ng BI, ano ha? Mukhang may mga hindi rin napagbibigyan doon. Maganda umaga, Pilipinas! Administrasyong Marcos sisikaping manatiling matatag ang presyo at abot kayang pagkain. Yan po naman nagbabalita sa atin ni Lat Narciso RH14. Let, good morning. Welcome development para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbaba ng inflation sa 1.4% at pinakamababa sa mahigit 5 taon. Ayon sa Pangulo, noong maupo siya noong 2022 ay minana niya ang mataas na antas ng inflation na dulot ng pangdaigdigang krisis at epekto ng pandemya. Kaya naman tiniyak nito na patuloy nakikilos ang administrasyon para manatiling matatag ang presyo, abot kaya ang pagkain at bukas ang mga oportunidad para sa bawat Pilipino. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development, ang pagmura ng pagkain lalo na ang bigas ang dahilan ng pagbaba ng inflation. Bunga umano ito ng mas mababang farm gate prices sa lokal na merkado at mas murang landed cost ng imported rice.
Nakatulong rin daw ang pagpapatupad ng pamahalaan ng mga hakbang para matiyak ang sapat na supply at abot kayang presyo ng pagkain. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Let Narciso. Samantala, hindi lang basta trabaho, kundi hanap buhay na may sapat na sweldo at benepisyo ang pangunahing agenda ng 106 Trabaho Party List. Ayon sa partido, hindi lingid sa kaalaman ng lahat ang malaking hamon na kinakaharap ng labor sector sa bansa. Ito ang dahilan kung bakit itinatag ng 106 Trabaho Party List ang kanilang grupo upang tugunan ang mga pagsubok na pinagdadaanan ng karaniwang manggagawa. Siniguro naman ang Trabaho Party List na sila ay magiging kagabay ng labor sector sa pagsusulong ng kanilang interes sa susunod na kongreso. Tinukoy ng partido ang pagbabalangkas ng mga panukala na magiging long-term solution sa mga karaniwang hinaing tulad ng mababang sweldo at mga benepisyo. Samantala, habang papalapit na ang halalan sa May 12, patuloy namang lumalakas ang rating ng Trabaho Party List sa mga latest survey mula SWS, Pulse Asia at WR Numero Research. Pumalo na sa 31.6 billion pesos. 31.6 billion ang inaasahang kabuuang gastos para sa itinatayong new Senate building batay naman sa pinakabagong pagtaya ng Department of Public Works and Highways. Sa isang pahayag ni Senate Accounts Committee Chair Alan Peter Cayetano, para lamang ang nabanggit na halaga sa mismong gusali at aabot sa 33.07 billion pesos kung isasama pa ang kagabitan at lupa. Nagulong ng investigasyon si Cayetano, ang kasalukuyang chair ng committee, kaugnay ng malagintong presyo ng bagong tahanan ng mataas na kapulungan. Sa panahon ni Senator Nancy Binay bilang chairperson noon ng panel, nagulantang ang mga senador sa nakalululang presyo ng new Senate building na dati ay nagkakahalaga lamang ng 8.8 billion pesos. Sus, may from 8.8 naging 33 billion. Pinasuspende ni Senate President Chis Escudero ang pagtatayo ng bagong gusali noong June 2024 dahil nga sa pagiging overpriced nito. Sa report, valid lamang ang kontrata para sa konstruksyon ng new Senate building sa loob ng 3 taon at nakatakdasan ang magtapos noon pang 2022. Kaya ang tanong ng karamihan kay Senator Nancy Binay, bakit hindi pa rin ay napapakinabangan ang bagong gusali at wala pa rin malinaw na timeline kung kailan tuluyang lilipat ang mga empleyado ng Senado? July 20, 2024 nang ibunyag ni Senator Cayetano na 2 taong na-delay ang proyekto at nagpamahal sa presyo nito. Kinumpirma ng Department of Public Works and Highways sa pagdinig ng Senado na naantala ng 852 days ang konstruksyon ng gusali. Isang pag-amin na kinakailangang pilitin ni Cayetano mula pa mismo sa project manager. May iwasan pa sana ang pagsipa ng gastos kung nagkaroon ng aktibong ugnayan ang DPWH at ang komite na pinamumunuan ni Senator Nancy Binay at dating Senador Panfilo Lacson bago naprobahan ang detailed architectural and engineering design ng proyekto. Naghain din si Senator Robin Padilla ng resolusyon, yung resolution number 1063, para silipin in aid of legislation ang paglaki ng husto ng gastusin para sa new Senate building sa ilalim ng liderato ni Binay sa Accounts Committee. Ipinunto niya na sa pagdinig ng komite noong July 3, umabot ang gastusin ng proyekto sa 23.38 billion pesos. Kasama na ang 8.9 billion para sa core and shell, 2.5 billion para sa pit-out, 1.6 billion sa land acquisition at 10.33 billion pesos naman sa works to complete. Bukod sa budget increase, na rin sa naturang issue ang kalidad at management inefficiencies ng proyektong hiniwakan ni Senator Nancy Binay. Ayun, ha? Ay, sus, may ginoong buhay talaga. Overprice. Yung from 8.8 naging 31.6 billion. Parang kanila yung pera, ano ha? Maganda umaga, Pilipinas! Sana na, ilagay na lang natin yan sa mga pabahay program, ano ha? Doon sa mga naghahanap na magandang investment opportunity, tuloy po yung pinakamurang ready for occupancy unit na ina-offer sa atin ng West Coast Realty, yung si Vera Mabalacat, si Vera Bacolor, Samira at saka si Vera Prestige. Aba, ito na ho yung may pinaka-easiest term, 5% lamang the payment. Pwede pang gives. At ano pang iniintay po ninyo?
With 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad 7 days after take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Kaya't matutupad talaga yung pangarap na magkaroon ng sariling bahay. Nasa loob po ng township ang eskwelahan, simbahan, palengke, mga grocery stores, pati munisipyo. Kaya hindi nyo na kailangan pang lumayo kung kayo po ay magtatrabaho o kaya ay papasok sa eskwela. Higit pa riyan, napakalapit po nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Tawag na sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555 para po sa karagdagang impormasyon. Maganda umaga, Pilipinas! 503 Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas. 4 na minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Tuloy tayo sa mga balita. Ay, magandang umaga sa mga Pilipino dyan ho sa Amerika, ha? Magandang umaga din siyempre sa mga TNT. May alok po na $1,000 o katumbas ito ng 55,000 pesos ang administrasyon ni US President Donald Trump sa mga migranteng voluntaryong aalis o magse-self-deport mula sa Amerika. Inanunsyo ito ng Department of Homeland Security na magsisilbi nilang travel assistance at stipend ng mga migranteng kusang aalis ng Estados Unidos. Aabot ng $17,000 ang gagastusin para sa pag-aresto, pagkulong o kaya pagpapadeport ng isang individual nang walang illegal status sa Amerika. Kaya ang alok ngayon, bukod sa self-deportation, hindi na sila makakasuhan, meron pa silang baon na ₱1,000. NNIC magsasagawa ng audit ng security bollard sa NAIA. Babaguhin ang drop-off zone ng Terminal 1 at 2 matapos nga ang trahedyang pumatay ng 2 katao. Detalye ng balita mula kay Giselle Recoport, RH15. Giselle, good morning. Babalikan natin si Giselle. Pagbabalik ng sesyon ng Senado, pinaghahandaan na ayon po kay Senate President Chis Escudero. Detalye ng balita mula kay Raymond at Pasaris 28. Raymond, good morning. Nakahanda na ang Senado para sa pagbabalik ng sesyon sa buwan ng Hunyo. Ito ang binigyang katiyakan ni Senate President Francis Chis Escudero kasunod ng isinagawa niyang inspection sa iba't ibang opisina sa Senado. Ayon kay Escudero, wala nang isang buwan ay babalik ng sesyon ng Senado kahit kailangan nila ng iba yung paghahanda. Sa June 2 ang balik sesyon ng Senado pagkatapos ng eleksyon, kaya't inaasahan niyang pagdalo ng lahat ng mga senador ng 19th Congress. Agad na may sasalang na pag-uusapan ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Matatanda na na-impeach si VP Sara dahil sa hindi may paliwanag na paggasto sa kanyang napakalaking confidential and intelligence funds o CIF. Ang Senado ay nakabakasyon simula pa noong buwan ng Pebrero, ngunit tuloy ang mga committee hearings. Ito si RH28, Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Samantala, kasama na natin si Dan Villamil mula sa Pag-asa. Dan, good morning. Morning po Sir Angel at sa ating mga tagapakinig dito sa DZRH. Huling namataan itong low pressure area na ating minomonitor dito sa coastal waters o yung dagat baybay ng Kalibo sa May Aklan. Hindi naman natin inasa magiging bagyo itong low pressure area na ito. Gayunpaman, ngayong araw makakaranas tayo ng mga pag-ulan. Mataas sa tsansa ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, Bicol Region, Mimaropa at sa lalawigan ng Quezon. Dahil naman sa easterlies o yung mainit na hangin galing sa Karakatang Pasipiko, makakaranas rin tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pakulog at pakidlat dito sa rehiyon ng Caraga. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, makakaranas muli tayo ng mainit at malinsangang panahon. Gayunpaman, nandiyan pa rin yung mga tsansa ng biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms, especially sa hapon hanggang sa gabi. Sa kalagayan nating karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Sir Angel? Ayan, at least itong weekend nakikita nating mas maganda na, no, ha? Hindi na magiging maulan, Dan.
Opo, so towards the end of the week or over the weekend nga po, Sir Angel, no, mababawasan yung mga pag-ulan. So, makakaranas ulit tayo ng mainit at malinsang panahon sa malaking bahagi nating bansa. Hanggang Lunes to? Hanggang araw ng eleksyon? Opo, so most likely hanggang election day, no, itong more in particular, yung focus natin itong Greater Metro Manila area, easterlies po yung prevailing weather system natin, kaya magbabalik na ulit tayo sa mainit na panahon. Maraming salamat, Dan. Ingat. Maraming salamat. Thank you po and good morning. Si Dan Villamil mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! At naman po ang lakad natin ngayong araw nito, magbaon din ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem, hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family raming compound improved alcohol, ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga madrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family raming alcohol parang DCRH na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family raming alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Patuloy namang isusulong ni Senator Bongo ang mas malakas na suporta para sa mga cancer patients kasama ng matatag na healthcare system sa bansa, partikular na sa mga mahihirap at walang ibang matatakbuhan kundi ang gobyerno. Ginawa ni Senator Gong pahayag nang muli itong makasama kahapon ang isang 11-year-old na si John Paul Culao na isang cancer survivor sa isang theme park sa Quezon City. Si John Paul ay unang nakilala ni Senator Go noong ito'y 4 na taong gulang pa lamang at naging inspirasyon niya upang magsulong ng mga batas at mga programa para mailapit ang serbisyong medikal ng gobyerno sa mga hopeless at helpless. Nangako din si Senator Go na kanyang isusulong ang pagpopondo ng Cancer Assistance Fund para mabigyan ng suporta ang mga cancer patients. Isa po siyang cancer survivor. Nagkaibigan po kami noong 2018 sa Philippine Children's Medical Center. Nagpapagamot po siya na 4 years old pa lang po siya. Ngayon, laki-laki na. Talagang lumaki. Nakakatawa po. Kaya bilang inyong senador at chairman ng Committee on Health, isusulong ko yung mga programa na makakatulong po sa mga mahihirap na pasyente na mabigyan natin sila ng panibagong pag-asa. Isinulong rin natin yung Cancer Assistance Fund para meron pong malalapitan ng ating mga kababayan. Mahirap pong magkasakit, lalo na itong cancer. Talagang malaki po ang gastos. Tulungan po natin yung ating mga kababayan, mga pasyente. Bigyan po natin sila ng pag-asa. Gumaling. At meron naman pong Panginoon. Magtulungan na po tayo. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga ho sa mga Pilipino dyan sa New Jersey, US of A. Sa ating Midnight Singers, magandang umaga po sa mga Pilipinong mang-aawit na katulad po ng Midnight Singers. Meron naman silang panibagong rollout dyan po sa bahagi ho ng California. Si Taloy, si Tita Cora, si Ma'am Linda, Sir Art, si Sir Jun, at saka si Boss Manny. Good luck, ingat po kayo. Ay, magandang umaga din sa mga Pilipino dyan sa South Korea. Good morning, good morning, good morning. At magandang umaga po siyempre sa mga suki natin dito sa Pilipinas. Kongador, good morning. Si Justice Sam, Justice Sam Martires. Justice Sam, good morning. Maaga din gumising yan. Justice Max De Leon. Si Mayor Senny Mendoza. Mayor Senny, kumusta na ho kayo? At siyempre, ang magaling pong gobernadora ng Oriental Mindoro, yung Governor with Balls ng Oriental Mindoro, si Ma'am Joanna Valencia. Pinagbuklod ang mga mga barakong politiko ng Oriental Mindoro para isulong mga programa para wakasana ang problema ng kuryente ng Ormin. Maganda umaga, Pilipinas! 12 minutos na makalipas ang alas 5 ng umaga. Pilipinas! Alas 5:20 ang oras sa buong Kapuluan. Ay, malapit na ho ang Mother's Day, ha? May 11, di ba? Next Sunday. Ay, hindi. Sa Sunday na.
Sunday na ang Mother's Day. Bilhin ho kayo ng tangerine chocolate. Huwag important na tsokolate, ha? Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong po ni Dr. Helen Tan, isang nanay. Ang mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpo-produce na sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Yan po ay brand ng mga magsasaka ng mga magdiniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available po sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate ng mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang atin, kaya dapat nating tangkilikin. Hiniling naman ang number 88 Agri Party List sa Department of Health na magtalaga ng medical team sa mga polling precinct sa araw ng botohan, Lunes, May 12. Ginawa ni Agri Party List Representative Wilbert Manoy Lee ang apela sa harap na matinding tag-init sa bansa. Ayon sa kinatawan, mahalaga na may naka-standby na medical personnel sa mga polling centers upang agad na makaresponde sakaling may makaranas ng heat-related illness tulad ng heat stroke. Ipinahig ni Lee na dahil sa kasagsagan ng tag-init, hindi malayong maraming lugar sa bansa magtala ng mataas na heat index sa May 12. Sabi nga ni Dan Villamil kanina, hindi magiging maulan, ano ha? Umapila ang kinatawan ng Agri Party List sa COMELEC na talakayin sa Department of Health ang kanyang proposal alang-alang sa kalusugan ng mga senior citizen, may kapansanan at mga buntis na boboto sa susunod na Lunes o sa darating na Lunes. Ayan ha. May punto naman si Congressman Lee dito sa kanyang panawagan. Ano? Tama naman. Ano, ha? At para ho naman sa mga senior citizen, sa mga buntis, ano ho, baka maaari doon na tayo sa option na alas 5 pa lang, pwede na tayo magpapila ng ating representative para sa ating pagboto. Mga PWD, mga senior citizen at mga buntis po pwede nang bumoto as early as 5 o'clock onwards. Pero ang special lane mula alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Nakiusap naman ang Aksyon Dapat Party List na sa natitirang 5 araw bago ang eleksyon, bigyan sila ng pagkakataon ng mga mamamayan na maglingkod sa bayan sa pamamagitan ng pagiging miyembro ng Kongreso. Hiniling ng Aksyon Dapat Party List sa pangunguna ng kanilang number 1 nominee na si dating Agrarian Reform Secretary Nani Biganza. Nasa nalalabing mga araw, ipakilala sila sa mga kaibigan, kapamilya at kapitbahay upang may boto sa balota ang number 26. Ayon kay Braganza, gusto nilang hikayatin ang mga botante na tugunan o sumama sa kanilang laban na magkaroon ng komportableng buhay ang mga ordinaryong Pilipinong pamilya at mayroong pantay na oportunidad sa kalusugan, pabahay, edukasyon at personal security. Ang Aksyon Dapat Party List ay patuloy na nakatuon sa kanilang battle cry na isang matinong gobyerno tungo sa komportableng buhay ng ordinaryong Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! 23 na makalipas ang alas 5 na umaga, namumurong bumaba ang singil ng kuryente ng Manila Electric Company ngayong buwan. Ayon kay Meralco spokesperson Joe Saldarriaga, ito dahil sa posibleng pagbaba ng generation at transmission charges sa kabila ng matinding init ng panahon. Paliwanag nito, inaasahan ang pagbaba ng transmission costs dahil nga sa bumababang reserve market prices. Habang nagkaroon din na niya ng mahigit 15% na pagbaba sa presyo ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM na naging dahilan upang mag-reflect ito sa generation charges. Samantala, wala pa namang pinal na anunsyo ang Meralco sa posibleng halaga na matatapya sa singil ng kuryente ngayong pong May billing cycle. Ayan ha. At tabayanan po natin kung magkano ang magiging rollback o magiging pagbaba sa singil sa kuryente. Pero alam mo ninyo, mainit ang panahon ngayon. Kaya kahit na mababa ang singil, kung mataas naman ang konsumo natin, na-offset pa rin yung nagiging adjustment. Ayan ha. At saka alam mo, nag-iikot ako sa ilang bahagi ng North Cotabato, ng Davao over the weekend. Ang pahirap ang mabili din ngayon, kerosene. Kerosene yung ginagamit sa mga gasera. Ang hirap humanap, tapos ang mahal pa.
Ang mahal. Kasi sabi ho ng mga gasoline station, wala naman ho kasi masyadong bumibili. Maliban lamang doon sa mga malalaking pabrika na talaga ang panggatong pa rin o ang kanilang ginagamit na feedstock, ang fuel feedstock nila, gas o kerosene. Pero ang hirap na, no ha? Pero alam ho ba ninyo na ang inventor ng kerosene ay isang Canadian doctor? Si Dr. RHTV, sino nga yun? Sino nga yung doktor na na inventor ng kerosene? Dr. Gessner. Ayan, si Dr. Gessner ang nakaimbento ng Dr. Abraham Gessner, Canadian doctor na nakaimbento po ng kerosene at naging dahilan para magkaroon ng liwanag ang mundo noong kanyang kapanahunan. Ayan, ha? Kumusta na yung mga mangingisda natin dyan sa lalawigan ng Aurora? Ha? Magandang umaga kay Governor Reynante Tolentino ng Aurora. Kumusta na ho kayo? Balita ho namin tapos ng bakbakan. Doon daw ho kasi sa survey na pag-iiwanan ho yung mga katunggali ni Governor Reynante Tolentino ng Aurora. Maganda umaga, Pilipinas! Handa na para sa PayPal Conclave ngayong araw ang 133 na mga Catholic Cardinals mula sa iba't ibang panig ng mundo. Magtitipon-tipon mamayang hapon ang mga dadalawang kardinal sa Sistine Chapel sa Vatican City para maghalal ng susunod na mamumuno sa 1.4 billion na mga Katoliko. Bilang bahagi ng conclave, pansamantalang mawawala ng phone signal sa naturang city-state maliban sa parte ng St. Peter's Square hanggang sa makapili ng bagong Santo Papa. Nakalagay na rin ang pulang kortina sa balkonahe ng St. Peter's Basilica kung saan unang masisilayan ang bagong Papa ng simbahang Katolika. Antabayanan po ninyo yan, ma'am. Mamaya magbibigay ho tayo ng update from time to time dito po sa gaganaping PayPal Conclave. At isa nga po sa mga frontrunner dyan ay isa pong Pilipinong kardinal. Maganda umaga, Pilipinas! Binigyan din ng Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagboto at ang resulta ng midterm election sa Lunes. Iginit ang Pangulong BBM, malalaman dito kung may pagpapatuloy ba ang mga ginagawang proyekto ng kasalukuyang administrasyon o kailangan ng ilang pagbabago sa direksyon ng pamamahala. Paliwanag ng Pangulo, magiging malaking problema lamang niya kung ang mga uupong senador ay kontra sa administrasyon. Ang senador na maihahalal natin, na maihahalal sa eleksyon ay kontra sa administrasyon. Ang magiging problema, haharangin lahat ng gustong gawin ng administrasyon. Kaya't wag po tayo mapunta ron. So, ang kinakampanya nga ho ng tropa ni Pangulong BBM ay 12-0. Ay, hindi na 12-0. 11-0 na lang. Maganda umaga, Pilipinas! Ginalapag ng mga church president ang Comelec hinggil sa talamak na vote buying ng 6 congressional districts sa Pangasinan. Sa liham na ipinadala sa Comelec na nalagdaan ng mga church leader mula sa Tayug, Umingan, Santa Maria, Balungao, Rosales at San Manuel, ibinunyag nito ang lantarang pamamahagi daw ng 3,000 pesos sa kanilang lugar para mamili ng boto. Iginit ang mga kretawan ng simbahan, nakaka-alarma hindi lamang ang vote buying, kundi maging ang kawalan ng kaukulang aksyon ukol dito. Ini-question din ng mga ito kung bakit maraming kandidato ang handang gumastos ng malaking halaga ng pera para lamang makahawak ng posisyon. Naninindigan ng mga church leader na vote buying at illegal, immoral ang gawaing nakasisira sa moral fabric ng komunidad. Apila naman ito sa Comelec agad na aksyonan ng malawakang vote buying sa buong distrito na malaking banta sa electoral system ng ating bansa. Ilan sa mga labag na sa sulat na ipinadala sa Comelec sina Pastor Renato Licuan ng Tayog of Christ, Pastor Nora Salinas ng Grace Evangelical Church at Pastor Seveliano Tintero ng United Church of Christ in the Philippines. Umaasa naman ang Commission on Elections na mas maraming makaboboto sa araw ng eleksyon sa Lunes matapos ideklarang holiday ng Pangulong Bongbong Marcos ang Mayo 12. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia,
Sa pamamagitan ng deklarasyon, hindi mangangamba ang mga botante na mawala ng oras sa pagboto dahil sa trabaho. Sa datos, inaasahang 68 million ang mga botanteng makabuboto sa Lunes. Magsisimula ang botohan alas 5 ng umaga para sa mga senior citizen, mga PWD at mga buntis. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 naman ng gabi, magsisimula ang botohan para sa lahat ng mga botante. Alas 5:30 ang oras sa buong Kapuluan. Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 36 na makalipas sa alas 5 ng umaga. Masantos sa kabasan at kamin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan, lalong-lalo na sa mga taga-Asinggan. May buntag sa matik paminaw natin rin sa Sugbo. Magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Davao, sa mga nakatutok sa atin sa Davao de Oro at Davao del Sur. Ay, magandang umaga siyempre sa mga taga-Kinapawan City, ha? Lalong-lalo na ho sa kay Ma'am Dottie Molino. Ma'am Dottie, good morning! 36 na makalipas ang alas 5 ng umaga, oras na para tayo po ay mag-ultamayo. Pero sabi nga po ng mga dalabhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula para ma-enjoy natin ang mga benepisyo ng ultamayo. Ano nga bang ultamayo? Ang ultamayo po ay postbiotic with lactococcus latex strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po kwentong kutsero, hindi testimonial, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng lactococcus latex strain plasma. Kaya po naman napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating sistema, itinataboy po nito yung mga toxin sa ating katawan dahil ina-activate po nito yung PDC. Yung po tinatawag na madalubhasa na plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system. Kaya na itataboy po ang mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong po ma-achieve natin ang magandang tulog para malabanan ang puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng ultamayo. O doon sa mga senior citizen, doon sa mga medyo nanlulupay-pay na ang kanilang main root, punong ugat. Ayan, ha. Konsulta ho kayo sa mga dalubhasa. Text ho kayo sa 0917-110-6580 kung ano bang may tutulong sa inyo ng ultamayo. Ayan, para muling sumigla ang inyong hinaharap. Ayan. Ang ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Available po ito sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy, Curamed at Southstar Drug. Rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Magandang umaga, Pilipinas! At habang kayo po ay naliligo, nagmamadali para pumasok sa trabaho, eto na po ang ating mahiwagang tunog, nagkakahalaga ngayon ng 2,000 pesos. Mahiwagang tunog. Tama, no? 2,000. Oo. Ano yung ating mahiwagang tunog na yan, ha? Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang pong maaaring sumagot sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Clue. Kanina pa ako nagbibigay ng clue. Basta simple lang ho ang clue. Puntahan ho ninyo yung website ho ng Ang Comadrona Parties. Tingnan ho ninyo yung kanilang logo. Nandun ho yung isang item na hinahanap natin sa logo ng Ang Comadrona Party List number 72. Ayan, ha. Yung pangalawang item, nasa loob po ng inyong bahay, ng inyong opisina. Ayan, ha. At ang prinsipyo ng P6 ay ipinapatong. Magandang umaga, Pilipinas! Lalaking nasa listahan ng high-value individuals ng PNP at PDEA na aresto naman sa Valenzuela. Kanina lamang, detalye ng balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. May buntag Kuya Angel, isang Marlon De Rosario na kilalang alias Boss sa Valenzuela at isang nasa high-value individual ng PNP at PDEA na naktakdang sa pan ngayon ng kaso ka paglabag sa Section 5 at Section 11. Sa ilalim pa rin na Article 11 ng Republic Act 9165. Makarang makumpis ka kanina sa kanya ng Valenzuela Police ang mahigit 70 gramo ng mais shabu na nagkakalaga ng 476,000 pesos. Ayon kay Police Colonel Nexon Kayaban, bandang 1:30 na madaling araw nang isilalim sa bypass operation na suspect. Ito'y nag-operate kanina dito sa may F. De Los Reyes Footboat Bridge sa kaban pa rin ng Francisco Street sa Barangay Parada, Valenzuela.
Sa tala ng PNP, ang suspect ay isang computer software technology na ginawang sideline ng illegal na gawain tulad ng paglalako umano ng shabu. Matagal na niyang minaman-manan ang galawan ni Dumugan. Pero sadyang mailap sa mga otoridad hanggang sa kumagat kanina sa patibong na otoridad na nagpanggap na bibili ng malaking halaga ng shabu. RS-23 Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat Edwin Duque. Samantala, paglikha ng mga trabaho, patas na oportunidad sa lahat. Yan po yung prioridad ng 106 Trabaho Party List. Detalye na balita mula kay Edjal Paro sa RH52. Edjal, good morning. Prioridad ng 106 Trabaho Party List ang job creation at pagbibigay ng patas na oportunidad sa mga manggagawa. Ayon sa 106 Trabaho Party List, nahaharap sa maraming pagsubok ang mga manggagawa dahil sa mga hamon din ng ekonomiya. Kaya naman isinusulong ng 106 Trabaho Party List na pagkakaroon ng sustainable na employment opportunities sa mga Pilipino, sapat na pasahod, benepisyo at proteksyon sa mga manggagawa. Kabilang din sa mga inilalaban ng 106 Trabaho Party List ay ang pagkakaroon ng non-wage benefits para sa mga empleyado upang matugunan ang kanilang mga pangangailangang pangmedikal. Kaugnay nito, lumabas sa survey ng social weather stations kamakailan, 93% ng mga botante ang susuporta sa mga kandidatong nagsusulong ng trabaho sa 2025 midterm elections, bagay na layunin ng 106 Trabaho Party List. Isinagawa ang survey nitong Abril 11 hanggang 15, ngunit mula Enero, ang paglikha na ng hanap buhay ang gusto ng mga Pilipinong botante sa mga kumakandidato. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang pag-ikot ng 106 Trabaho Party List sa iba't ibang mga lugar sa bansa upang patuloy na ilatag ang mga platapormang layong palakasin ng mga manggagawa, lumikha ng maraming trabaho at magbigay ng patas na oportunidad sa bawat isa. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Oy, para sa ating mga botante abroad, sa mga suki nating mga OFW at saka mga kababayan nating nasa ibang dagat na, pinalawig po ng Commission on Elections ang deadline ng online voting and counting system pro voting enrollment. Matapos na aprobahan ng Comelec and Bank, sa inilabas na resolusyon ng komisyon, pinalawig po hanggang May 10. May 10, edi hanggang Sabado. Ayan Sa inilabas na resolusyon ng komisyon, pinalawig hanggang May 10 ang enrollment mula sa original na petsa o May 7 o ngayong araw. Ayon sa Comelec, layunin nito na mabigyan ng karagdagang pagkakataon ng mga overseas Pilipino na makapagpa-enroll at makaboto sa halalan ngayong Mayo. Kasalukuyang nasa 200,000 pa lamang ang mga nagpapa-enroll para makaboto online. Ayan So again, extended po ang deadline para sa online voting and counting system pre-voting enrollment na hanggang sa Sabado. Ayan I-check po na yun yung http /ob.comelec.gov.ph/enroll. Ayan Basta puntahan nyo na lang yung pong website po ng Comelec para makita ho ninyo kung paano yung proseso ng pagpaparehistro. Pero sabi nga ni Evan lang sa Las Vegas, Nevada, naku, tapos na ako, nakaboto na nga ako Maganda umaga, Pilipinas! 44 makalipas ang alas 5 ng umaga, hinimok naman ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang bunsong anak na si Veronica Kitty Duterte mag-aral, sumunod sa kanyang yapak. Ito ang sinabi ng common law partner ni Mayor Digong na si Hanelet Abansenia sa meeting de Avance ng senatorial candidate na si Rodante Marcoleta sa Philippine Arena matapos niyang makausap ang dating Pangulo. Ayon kay Hanlet, ayaw niya sanang pumasok sa politika ang kanyang anak at maging ito rin naman ayaw pasukin ang mundo ng magulong politika. Pero ito ang sabi ng dating Pangulo. Sa talumpati naman ni Kitty sa Philippine Arena, sinabi nitong college students pa lamang siya at ayaw niyang makisali sa gulo ng politika. Pero nandahil lumano sa pagkidnap at pang-abuso sa kanyang tatay, nakahanda siyang ipaglaban hindi lamang kanyang pamilya kundi ang buong bansa. Hinikayat din ito ang lahat ng mga kabataang Pilipino na maging matalino sa pagboto dahil nakasalalay sa kabataan ang kinabukasan ng bayan. NNIC magsasagawa ng audit sa security bollards sa NAIA. Babaguhin na din daw po yung drop-off zone sa Terminal 1 at 2 matapos nga po ang trahedyang pumatay ng 2 katao. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning.
Good morning, Kuyang Angel. Matapos nga yung malagim na aksidenteng pumatay sa 2 katao, babaguhin na ng New NAIA Infrastructure Corporation ang disenyo ng Departure Passenger Drop-Off Zone sa Terminal 1 at 2 ng Ninoy Aquino International Airport. Kasabay raw yan ng malawakang audit o pagsusuri sa lahat ng security bollard sa paligid ng paliparan. Layon ng audit na matukoy kung aling mga bollard na na-install pa noong 2019 ang nangangailangan ng karagdagang pampatatag kagaya ng mas malalim na pundasyon o iba pang structural upgrade lalo na sa high-foot traffic areas. Babaguhin din ng NNIC ang kasalukuyang diagonal na passenger drop-off layout sa Terminal 1 at 2 departure areas at gagawin itong parallel unloading configuration. Ang mga pagbabagong ito kabilang ang mas matibay na bollards ay magbibigay raw ng dagdag na proteksyon sa mga pasahero, naghahatid, airport personnel at iba pang madalas na gumagamit ng mga curbside sa paliparan. Pinasok ng NNIC ang operasyon ng NAIA noong September 2024 sa ilalim ng isang public-private partnership na naglalayon na imodernisa at pagandahin ang pangunahing international gateway ng Pilipinas. Ayon sa NNIC, ang nangyari noong linggo sa Terminal 1 ay seryosong insidente at tinatrato nila ito ng may agarang aksyon. Pagamat may mga umiiral na anilang seguridad, naniniwala silang may puwang pa para sa mas maayos at mas ligtas na solusyon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle, pero dapat naman talaga maisaayos agad yan sa lalong madaling pa. Nakakahiya. Di ba? For display lang pala yung mga bollards natin dyan. Samantala sa ibang bansa, yung mga bollards na yan talagang dinisenyo para pangalagaan, proteksyonan ho yung mga pasahero. Hindi na pasahero, kundi pati yung mga istruktura. Kita nyo, ganyan ang bollard sa ibang bansa. Dito, hindi na nga na-UP yung sasakyan, harap ng sasakyan, nakadisgrasya pa ho ng mga tao. Ang babaw ng pinaglagatan ng bollard. Panahon daw po ni Tugade, tinayo yung mga bollards na yun bola lang pala, hindi pala bollard. For display only. Wala yung pinag-iba doon sa mga proyekto ho ng mga politiko natin, yung mga yung mga overpass. Yung mga pedestrian overpass sa mga probinsya, punta ho kayo. Makikita ho ninyo, hindi napapakinabangan. Nilagyan pa man kunwari ng elevator, yung mga pedestrian overpass, ginagastosan ho yan ng pondo ng bayan. Sabi nila, hindi, galing yan doon sa road users tax. Sino nagbayad? Di taxpayer. Di ba? Ang dami ho niyan. Sana alamin din ho natin kung sino nagpagawa ng mga proyektong yan at wag ho ninyong iboto pa. Di ba? Kasi sa bawat boto ho ninyo, kinukonsinti ho ninyo yung mga kurakot na nasa gobyerno. Maganda umaga, Pilipinas! Nag-set up na ng War Room ang Department of Information and Communication Technology katuwang ang Commission on Elections upang i-monitor sa lain ng mga maling impormasyon na kumakalat online. Itong kauna-unahang 24/7 Threat Monitoring Center ng DICT na magsisilbing real-time digital command post upang ma-detect ang mga online misinformation at disinformation. Pangungunahan ng Anti-Fake News Command Post ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa ilalim ng pamumuno ni Assistant Secretary Renato Paraiso ng DICT. Naniniwala naman si COMELEC Chair George Garcia, makatutulong ang Threat Monitoring Center na ito para mapanatili ang integridad ng halalan, maiwasan ang maraming biktima ng fake news. Una rito, kumalat din ang isang advisory sa social media na di umano'y galing sa COMELEC kaugnay ng No National ID, No Vote na agad naman pinabulaanan ng poll body na galing sa kanila. Kakahiya, oo. Yung mga nagkakalat naman ho ng mga fake news, kung wala kayong magawa sa inyong buhay, manatili lang kayo sa loob ho ng bahay. Maganda umaga, Pilipinas! Meeting de avance ni Sige Party List Representative Dante Marcoleta Pulpak sa Philippine Arena. Detalye ng balita mula kay Val Gonzalez sa Rich Bal. Good morning. Kuya Angel, naniniwala si PDP Laban senatorial candidate Congressman Rodante Marcoleta na nagbunga ng positibo ang kanyang mga ginawang pag-iikot sa buong bansa. Sa isinagawang meeting di avance ni Marcoleta sa Philippine Arena, binigyang diin ng Sagip Party List Representative. Nakapansin-pansin na sa lahat ng kanyang ginagawang talumpati sa mga campaign rally ng PDP Laban ay napakaraming mga kababayan natin ang naghihiyawan na tandaan niya ng kanilang mariing pagtanggap
sa kanyang mga inilalatag na mga plataforma, maging sa kanyang mga ginagawang motorcade, ramdam aniya ang mainit na suporta ng publiko. Kagabi na puno ang 55,000 seating capacity ng Philippine Arena habang nasa 60,000 o higit pa ang nasa labas. Ito ani Marcoleta ang nagbibigay sa kanya ng lakas at inspirasyon upang magpatuloy sa pangangampanya at ipabatid sa publiko ang kanyang mga plano na tunay na pakikinabangan ng bawat mamamayang Pilipino. Kabilang sa mga isinusulong ni Marcoleta, ang gawing libre ang bayad sa kuryente sa mga residente na kumukonsumo ng below 2,000 pesos. Bukod sa gagawin ng libre ng gobyerno ang kanilang kuryente, ay ito na rin aniyang gagamiting batayan sa kung sino ang tutulungang mahihirap para maiwasan na ang pamimili kung sino ang dapat nabibigyan ng ayuda. Samantala dumalo rin ang bunsong anak ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Kitty at nanay nito na si Hanilet Abansenya sa meeting di Abanse ni Congressman Rodante Marcoleta. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Maganda umaga, Pilipinas! 5:51 ang oras sa buong kapuluan. Happy birthday kay Bobby Calleja. Bobby, happy birthday. Binabati ka ng iyong mga poging kamapitagan. Mga miyembro ho ng Class 80 ng Philippine Military Academy, ang mga poging mapitagan. Bumabati kay Mr. Bobby Calleja ng happy birthday. Maganda umaga, Pilipinas! O yung init dikit sa tag-init sticker Lakas Promo ay patungo dyan sa Lipa City, Batangas. Antabayanan po ninyo dyan ang gwapong si Sherwin Alparo. Ayan, relax lang kayo dyan sa mga taga Lipa, Batangas City. Antabayanan po ninyo si Sherwin Alparo. Mamibigay ho ng pera yan pero hindi ho siya kandidato. Kaya no problem. Hindi ho siya madadali ng electioneering. At sa mga taga-Binangonan, Rizal at mga kalapit na mga bayan, tingnan din ho ninyo yung St. Monique Ballet, the most prestigious project dyan po sa bayan ho ng Binangonan. Silipin daw ho ninyo yung kanilang model na townhouse, yung Bianca. 2-story townhouse yan with balcony na meron 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month, 30 years to pay. Tawag na sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Ito daw po yung tinatawag na luxurious living but affordable housing. Yung pagkagising mo, gusto mong sumalubong sa iyo malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin. Yan po ang inaalok ng St. Monique Ballet, the most prestigious project sa Binangonan, Rizal. At kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa ho kayo manalo ng brand new Honda Click. Tawag na sa 0917-719-7908. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Menos 7 bago mag-aces ng umaga. Bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kabilis ng oras, 2 minuto na lamang bago po mag-aces sa umaga. Mahigit naman sa 130 lokal na mga government units o mga LGU kakasuhan ng Anti-Red Tape Authority. Ito dahil sa kabiguan ng naturang mga LGU na sumunod sa mga patakaran ng pagtatatag ng Electronic Business One-Stop Shop o EBO system sa kanilang nasasakupan. Sinabi ni ARTA Director General Ernesto Perez, mahigit sa 400 na mga LGU ang kanilang pinadalhan na ng show cause order para magpaliwanag. Pero 131 pa lamang ang 131 ang hindi tumugon. Karaniwang dahilan naman ng mga LGU na walang EBO system ang kawalan ng internet access at kakulangan ng sapat na pondo. Yan man ni Ginite Perez na hindi dahilan ng kawalan ng internet connection at umaasa silang hindi ito gagamiting excuse ng mga kakasuhang LGU. Base sa datos, nasa 115 pa lamang mula sa mahigit 1,600 na mga LGU sa buong bansa ang nakapagtatag ng EBOS system. Sa mga boss nating mga botante, alam nyo kung sino, alamin nyo nga kung yung mga LGU nagpatupad na rin ho ng EBOS program. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa isang
Nigerian politician, si Peter Obi. Ang sabi niya, no country can progress if its politics is more profitable than its industries. In a country where those in government are richer than entrepreneurs, they manufacture poverty. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ises na umaga,